Nasinog mula sa aking lumang lampara. 12:00 na at ang bawat segundo ay lumilipas parang pako sa kabaong ng aking pagtulog. Ang lola ko ang siyang nagmamayari sa bahay na ito ay laging sinasabi, ang bahay na ito ay may sariling buhay. Noon akala ko kwento lang siya. Ngayon, naiintindihan ko na ang pinakakinatatakutan ko sa bahay na ito ay ang hagdanan. Gawa sa matandang Nara, bawat baitang nito ay parang may nakaugat na kwento. Kwento na alam kong ayaw kong marinig. Ito ang nag-uugnay sa sala sa itaas na palapag kung nasaan ang aking kwarto. Ang bawat tunog nito sa gitna ng gabi ay nagpapahiwatig ng hindi nakikitang presensya. Nagsimula ang lahat isang gabing mas tahimik pa sa karaniwan. Narinig ko muna ang mahinang tunog. Isang patak lang mula sa pinakatuktok ng hagdanan, parang may maliit na bagay na namunog. Pinigil ko ang aking hininga. Umaasang puso lamang ang maliit na insekto. Ngunit walang sumunod. Akala ko tapos na. Ngunit matapos ang ilang sandali, nagsimula ang tunog na mas malalim. Hindi ito paakyat, pababa. Isang mahaba, mabigat na paghila. Parang may kung anong malaking bagay ang kinakaladkad mula sa itaas. Ang bawat galaw ay parang balat na hinahatak sa matigas na kahoy. Nagsimula ang lamig, tumugos sa aking balat, at ang bawat himulmol ng aking buhok ay tumindig. Ang ingay ay nagpapatuloy, dahan-dahan, may ritmo, na parang isang nilalang na hirap gumalaw. Ang bawat dulas at kaladkad ay papalapit sa akin. Alam kong hindi ito basta lumang ingay ng bahay. Ito ay buhay. Naglakas loob akong sumilip sa dulo ng pasilyo. Sa anino ng lumang orasan, nakita ko ito. Isang malaking anino. Walang ulo, walang braso, walang binti. Ito ay isang kumpol ng maitim na masa na gumulong. Dahan-dahan, pababa sa bawat baitang. Nakabalot ito sa isang luma, puting tela na halos sumipsip sa dilim. Ito ay gumagalaw hindi sa pamamagitan ng paglalakad, kundi sa isang nakakasuklam na pag-ikot at pagdulas. Ang lamig ay lumaganap at narinig ko ang mahinang daing, hindi mula sa bibig, kundi mula sa mismong anino. Isang bulong ng pagdudusa. Biglang tumigil ang lahat. Walang ingay, walang kaladkad, walang patak. Tanging ang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa amin. Napasigaw ako. Nagtatanong kung sino ang nilalang na iyon. Dahan-dahan ang puting tela ay umangat mula sa anino. At doon nakita ko ang isang muka. Ang mukha ng isang babaeng nagdadaing. Narinig ko ang huling bulong. Hindi sa labas, kundi sa loob ng aking isip. Ang tunog ng babae ang nagsasabing, pakinggan ko raw. Baka ako na ang susunod.